strength his paths, for he will dwell among us. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. For everything that lives and breathes shall see the face of God, shall see the face of God. Oh Jesus, come and dwell among us. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Prepare your hearts, make straight his paths, for he will dwell among us. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. For everything that lives and breathes shall see the face of God, shall see the face of God. Oh Jesus, come and dwell among us. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawahan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak, kung hindi, mapipilitan akong pumaryan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay Ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod, ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo
at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay, sa mababang loob, siya yaong gabay, at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan, sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namanghas silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito.
Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Solidad clap para sa atin lahat. So tayo po ay nakakailang araw na? Ikawalong araw. So isang tulog na lang. Pasko na. Okay. Review. Unang araw. Totoo. Yan. Sige, bigyan natin ng prize si, pakikuha yung magic supot. Hindi yan, yung paper bag, yung papel. Yan. Pagpapatotoo, no, na pinahayag ni Jesus kung ano ang naging role ni John the Baptist. Ikalawang araw, salin lahi. Sino ang sumagot na salin lahi? Yan, masabay kayo. Salin lahi, ito daw yung bata. Halika dito. Kaya mo naman pumunta dito. Pinaliwanag sa atin ang lahi na pinagmulan ni Jesus mula kay Abraham hanggang sa kaduluduluhan kay Jose na asawa ni Maria na ina ni Jesus. Ikatlong araw. Ha? Anong panaginip? Ikatlong araw. Ano, gumaganon-ganon. Ikatlong araw. Kanino napakita ang anghel? Sakarias kayo dyan. Ha? O sige, sabay-sabay kayo. Paano tayo mag-award niyan? No? Ikatlong araw, napakita ang anghel kay Jose at ibinalita kung ano ang dahilan ng pagbubuntis ni Maria. Ikaapat na araw, kanino napakita? Kay Sakarias. At sinabi ng anghel kay Sakarias na dininig na ng Diyos ang kanilang panalangin, sila ni Elizabeth ay magkakaanak na. Ikalimang araw, kanino? Kay Maria. Nagpakita ang anghel kay Maria at sinabing, naging kalugod-lugod ka, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ika-anim. Ika-anim. Dumalaw si Maria sa bahay nila Elizabeth. Yan. Ikapito. Ano ang ginawa ni Maria? Ikapitong araw. Umawit. Ano ang awit ni Maria? Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu. Okay na tayo? Ikawalo. Ito na. Ang pagtutuli o pagbibinyag kay Juan at pinangalanan ng Juan. Ang tanong, sino dito ang may pangalang Juan? Juan. John. Sino ang may pangalang John? Punta dito. John? Parang pinipilit mo, diyan ka na, John. Mula ngayon, John ka na. Sino ang may pangalang John? Asan ang vaccine certificate? Asaan nga, andyan? Halika dito. Para to talaga dun. O, John. Sigurado John? Yan. Wala nang John dito sa kamba? Okay. Sino ang may pangalang Elizabeth? Elizabeth. Huwag niyong binyagan agad. Elizabeth. Isabel. Yung chismosang kapitbahay, si Isabel.
Asan? Papasukin nyo para makilala natin yung mukha. Isabel! Asan na? Yan. Ang hinaharangan yun. Zacarias. Sino ang pangalang Zacarias? Saki. Yun yung isa. Saki. Walang Zacarias. Ano bang mapangalan niyo dito? Jose. Jose. Sino ang pangalang Jose? Oh, si Badad. Oh, bigyan mo ng rosary para pagdasal tayo ni Badad. No? Isa lang ang Jose? Wala na? Bigay na lang. Angel. May angel ba dito? Angel. Angel. Oh, angel. Ah, may angel. Tingnan natin kung mukhang angel. Angel. Sino pa? Wala, isa lang? Ano pa bang mga karakter ang narinig natin? Samson. Samson, 'di ba? Pinanganak si Samson, 'di ba? Si ang asawa ni Manoah, yung anak nila si Samson. Si Delilah, nandito ba si Delilah? Wala na, yun lang pangalan. Okay. Sige. Pagnilayan po natin itong pagbibigay ng pangalan. No, sa ating pong ibanghelyo na ngayon si San Juan Bautista. No? Si Juan, na ang ibig sabihin ng pangalang Juan ay ang Diyos ay mapagpala. Kaya nga sabi nila nitong mag-asawa, sila ay pinapala ng Diyos. At sa tuwing makikita nila, sa tuwing maririnig nila, sa tuwing babanggitin ang pangalang Juan, magpapaalala ito na sila ay pinapala ng Diyos. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, pinapala ka ng Diyos. Pero yung tanong, sa bandang dulo, sabi, magiging ano nga kaya ang batang ito? Naalala niyo pa ba nung kayo ay mga baby pa? Isipin niyo nga, nung mga baby pa kayo, ang sabi ng mga tumitingin sa, ang cute. At yung marami silang sinabi, naku, itong batang to, magiging doktor to, itong batang to, no, magiging teacher to. Ano nangyari? Ano nangyayari? Ano ba, yung mga bata dito sa paligid, yung kapag nagmimisa tayo, naglalaro dito. Kapag nagmimisa tayo, nagmumurahan dito sa gilid. Pag natutulog ako sa taas, dinig na dinig ko yung mga FU. Pero mapaisip ka, yung mga bata dito sa Soledad, dito sa parokya, magiging ano kaya paglaki? Sinisimulan natin yan sa pagbibigay ng pangalan. Ang pangalan ay nagbibigay din ng dignidad sa isang tao. Ang pagtawag sa pangalan ay pagbibigay din ng respeto. Ikaw ba ay natawag sa iyong pangalan o tinawag ka sa iyong kapintasan? Hoy, pango. Hoy, ulikba. Ano pa bang... Hoy, unano. O kaya pangit. Ano mga itinatawag sa... Kasi kailangan din no, maging aware din tayo doon. No? Kasi tumatatak sa isipan, sa murang edad, no, ang bata. Tumatatak sa isipan nila. At minsan nagiging traumatic o kaya naman, iba kasi pag nakukondisyon mo yung bata, na sa pagtawag pa lang ng pangalan, wala ka ng respeto sa kanya. So ano magiging paglaki ang batang ito? Alam niya hindi siya respetado. Alam niya hindi siya kagalang-galang. Kaya okay, ito, sige. Yun ako eh. Yun ako. Ganun kasi ako tinawag. Ganun ang pagpapakilala sa akin. Lalo tigit, minsan sa loob ng bahay, mismo mga magulang, imbis na tawagin ang anak sa kanyang pangalan, tinatawag sa gago, tiraulo. Yun ba yung nakalagay sa birth certificate?
sira ulo. Tapos magtataka tayo, bakit ganito ang pag-uugali, ang pag-iisip ng mga bata? Sa simula pa lang Yun yung pinakapundasyon kasi sa pangalan, ito yung nagbibigay ng dignidad sa tao. Kayo po ba? Alam niyo ang kwento kung saan kayo ipinangalan? Ha? Uy, kailangan pa bang lumapit? Saan ang galing ang inyong pangalan? Sa lola. Sabi, sa lola, pangalan ng lola. Sabi, pangalan ng ex-girlfriend ng tatay. Minsan yung pangalan, yung mga pangarap mo, yun yung ipinapangalan mo. Kapag hindi nangyayari tuloy, nagpapaalala tuloy ng iyong failure, ng iyong disappointment. Kaya ayaw mo nang tawagin. Pangalan pa lang yan. No? Pangalan pa lang yan. Pero ang laki ng impact. Maliban na lang kung talagang yung bata lumalaki na niwala siya na hindi ako yung tinatawag na ganyan. Hindi ako yung masamang tao. Hindi ako yung pangit. Hindi ako yung walang kwenta. Hindi ako... Kasi mayroong mga bata po na natanggap na nila kung ano ang tawag sa kanya. Bobo pala. Di bobo. Panindigan na natin. Bobo pala. Ano ba ang bobo? Di hindi ako mag-aaral. Bobo pala. Pero kung sa umpisa pa lang, na-appreciate mo na. Kaya lang, sa umpisa pa lang, pinahirapan nyo na. Kahaba-haba ng pangalan na ibinigay ninyo. Mismong magulang, hindi alam ang spelling ng pangalan. Wala lang, makiuso lang. Ang ganda. Yayamanin ang pangalan. Kahapon, andito ba si Chairman Lovely? Wala. Sabi ko kahapon, kasi kita ko yung pangalan niya, bigay siya ng sulat. Sabi, Chairman, saan galing yung Ultramine? Ultramine Nieto. Saan galing? Hindi ko alam, Father. Yun ang binigay. Tapos, nung una nga, nung maliit daw siya, tabi-tabi po kay Chairman. Siya kasi yung nakausap ko kahapon. No? Sabi niya, nung una nga lagi akong binubuli dahil sa pangalan. No? Kasi Ultramine. Nung panahon yun, ang uso si Ultraman. Di ba yung panahon no? Ultraman. Parang kung ano yung Bioman. Yun yung mga pangalan Pero isipin din ninyo, yung mga anak ninyo, kapag ipinangalan o tinawag ninyo sa pangalan, pagdating sa eskwelahan, pinagtatawanan. No? Kaya tuloy nagkakaroon ng hindi magandang karanasan. No? Pwedeng bumababa yung self-esteem, nawawalan ng confidence. Hindi mo alam kung ano ang impact. No? Kaya pagtawag mo ng pangalan, sana bigyan mo rin ng pagpapahalaga yung bata. Yung kanyang dangal, bigyan mo din. At tawagin mo sa pangalan. Hayaan mo muna na ma-appreciate niya muna yung pangalan. Huwag mo tawagin sa kapintasan. Saan nakatira si Boy Peklat? Si Boy Pilay? Yung mga sa physical na kaanyuan, doon natin tinatawag Tandaan niyo po, ang Diyos ang lumikha sa ating lahat. At ibinigay sa tao ang pagbibigay ng pangalan sa lahat ng bagay. Lalo tigit ang pagbibigay ng pangalan sa bawat isa sa atin. Ha? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, sorry na. Hindi ko alam, yung dati tinatanong ko din, bakit Douglas yung pangalan ko, Sige, kasi, di ba, pinanganak ko 1975. Nung panahong yon, sikat na sikat pa si Douglas MacArthur. Sabi ko, siguro, napanood ng papa ko sa balita nang lumapag dito si Douglas MacArthur. Kaya, lahat Douglas. Yan. Pero lahat po tayo, may kanya-kanyang kwento. May kwento ang pangalan natin. Na maganda rin matanong kung bakit yan ang ipinangalan, kung ano yung dahilan ng magulang mo.
Pero lahat, tawagin sa pangalan ng may respeto at may dangal. At tiyak, masasagot ang tanong, magiging ano kaya ang batang ito paglaki? Amen? Habang papalapit ang ating pinakahihintay at ayaw nyo pang tumayo, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nang nating sinikap ihanda para sa kanyang pagdating. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kani-kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat at tatanging intensyon, kagalingan sa mga may sakit, at lahat ng mga kaluluwa, lalo tigit ang mga kaluluwa sa purgatorio na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinintis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, Alleluia. Si Kristo'y nabuhay, Alleluia. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, Alleluia, Alleluia.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Ama namin, Tumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagkatapos ng ating banal na misa, tayo ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga belo at balabal. Ngayon po ang unang araw ng nobinaryo para sa karangalan ng ating mahal na patrona, ang mahal na Birhen ng Soledad. Sa ikalima ng hapon ay ang pagdarasal ng Santo Rosario at Novena na susundan ng banal na misa. Kada araw pagkatapos ng misa, babasbasan ng ating butihing kura paroko, Father Douglas Badong, ang mga daladala nating larawan o imahe ng mahal na Birhen ng Soledad. Mamaya po, misa nobinaryo sa ating parokya. Simbang gabi sa Gate 58, Holy Rosary Chapel, Parola, sa ika-6 ng gabi. December 24, araw ng Sabado, 4:30 ng umaga ang Misa de Gallio, 7 o'clock ng gabi ang Novena, at 8 o'clock ng gabi naman ang Misa Aguinaldo. December 25, araw ng Pasko, ika-9 ng umaga ang banal na misa. Sa ikalima ng hapon ang Rosary at Novena na susundan ng misa sa ika-6 ng gabi. Sa December 31, ang ating banal na misa ay sa ika-6 ng umaga na susundan ng Manto Festival, isang sayaw pasasalamat sa ating mahal na patrona, Nuestra Señora de la Soledad de Manila.
Ang ikasyam na araw ng nobinaryo ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Ikapito naman ang New Year's Eve Mass. Pagkatapos ng banal na misa ay ang pagmamanto, tradisyonal na pagsasaklob ng lumang kapa ng mahal na Birhen ng Soledad. January 1, misa para sa kapistahan na pangungunahan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal F. Advincula ay sa ganap na ika-6 ng umaga. Sa hapon naman po ang banal na misa ay sa ika-5 ng hapon, nasusundan ng solemn procession sa ika-6 ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang na ito. Sa mga nais pong bumili ng balabal, belo, sticker, rosary at face mask, makipag-ugnayan lamang sa gilid ng ating simbahan. Maaari po tayong umorder ng Soledad Frame sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Muli po ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyo pong pagsuporta sa Simbahan ng Birhen ng Soledad, sa mga patuloy na nagpi-pledge, nagbibigay ng donasyon at mga online donations natin. Maraming salamat. Salamat din po sa lahat ng mga nag-alay ng Christmas balls para po ang ating simbahan ay mas ma-decorate natin para sa kapistahan ng kapanganakan ni Kristo. Maraming salamat po. Ngayon ay babasbasan natin ang inyong mga habito at mga balabal. Tumayo po ang lahat. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang mga habito at damit na ito sa karangalan ng mahal na Birhen ng Soledad. Naway maging daan at alulod ang mga ito ng iyong biyaya. Ang iyong lingkod sa iyo ay patulong at tutulong sa kanyang kapwa bilang alaala ng iyong mahal na Birhen ng Soledad. Sa iyong ikararangal at ikabubuti ng iyong mga lingkod, paunlakan ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Paalala po ulit, bukas ang umaga ang ika-9 na araw ng pagsisimbang gabi at sa gabi naman ang pagdiriwang natin ng bisperas ng kapanganakan ni Kristo. Kaya magsisimba kayo sa umaga, magsisimba din kayo sa gabi. Okay po? Tatandaan ko mga mukha niyo, ha? Hindi ko kayo nakita. Sige po. Wala na? Sige po. Habang inaawit na lang yung final hymn, saka po babasbasan yung mga belo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.